Magandang araw sa inyong lahat. Sana maging inspirasyon ang kwento natin ngayong araw. Welcome to Marian's Sweet Story, kung saan bawat kwento ay may pusong totoo. Ngayon, inaanyayahan ko kayong makinig at sabay-sabay nating damhin ang bawat tibok ng pag-ibig. Pasensya na po, pero asawa na ho ako ng anak ninyo, pero tayo ang unang nagkakilala, di ba? Kahit nakalimutan na lang po natin yon, matagal nangyari yon. Kahit na anong sabihin mo, Iha, ako pa rin ang unang lalaki diyan sa buhay mo. Kaya alam kong namimiss mo. Tarin ako katulad ng pagkamiss ko sa iyo. May mga bagay na mas mabuting ilibing na lamang sa limot. Mga pangyayari sa buhay na masakit, masalimuot, at nagdudulot ng kalungkutan kaya nais mo kalimutan. Pero minsan kahit anong pag-iwas ang gagawin mo ay parang binibiro ka pa ng tahana. Kung anong bagay ang nais mo ng kalimutan ay kusang magbabalik para ipaalala sa ang nakaraan at kung saan ka nagsimula. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angeline. Hindi ko po tunay na pangalan. 31 years old. Sa kasalukuyan, isa po akong nurse sa mga pampublikong ospital dito sa Bayan ng Cebu. Nais ko lamang pong sanang i-share sa inyo ang mapagbirong istorya ng aking buhay. Lumaki po ako sa isang mahirap na pamilya. Kaya naman ginawa ko ang lahat upang makapagtapos ng pag-aaral. Hanggang sa pati nga ang puri ko ay ibinigay ko nakapalit lamang ng pera. Second year college ako noon nang maging kabit ako ng isang matandang mayaman. Halos isang taon din kaming nagkaroon ng relasyon. Hindi ko siya lubusang kilala. Binibigyan niya akong pera. Kapalit enigo pagbibigay ko dito, enigo aliw. Hanggang sa isang araw, bigla na lamang kaming nawala ng komunikasyon at hindi na kami nagkita pang muli. Kilala ko lang siya sa pangalang Fred dahil yun ang pakilala niya sa akin. Noon, wala kaming communication. Maliban na lang sa tuwing tatawagan niya ako sa cellphone ko para makipakita siya sa akin. Ang taong yon ang siyang nakauna sa akin, Miss Kay. At sa biro nga naman ng tadhana ay siya pala ang ama ng aking napangasawa. Tama po? At sa sumunod na pangyayari, habang kasal kami ng aking asawa ay lihim na may nangyayari sa aming dalawa. Kung noon ako ang kabit niya, ngayon ay siya na ang kabit ko. College ako noon nang mamatay ang aking ina sa sakit na cancer. Hindi na niya kinaya ang chemotherapy, kaya't sumuko rin ang katawan niya. Lalo kaming lumubog sa utang, kaya't pati ang natitirang lupa namin ay naibenta na. Mabayaran lamang ang pakakautang niya. Dahil doon, napilitan akong tustusan ang aking pag-aaral ng mag-isa. Ginawa ko ang lahat pati na ang ibenta, ang sarili ko, pero ilang taon na rin ang nakakalipas at hindi ko na rin halos naalang lalaking yon. 19 anyos pa lamang ako noon at hindi ko rin naman pinagsisihan ang nagawa ko. Isa na akong nurse sa ngayon at maganda na rin ang buhay. Malayo sa nakikisnen ko sa kasalukuyan ay 30 years old na po ako at kakakasal lang namin ng asawa kung si Ralph. Ikinasal kami last year lamang. Nasa bansang US daw ang kanyang ama kaya
Ang kanyang tiyahin ang dumalo sa kasal namin at tumayo ang magulang niya. Ilang taon na rin daw kasing patay ang kanyang ina. Mabait si Ralph na isa ring nurse. Nakakilala na kami sa trabaho. Niligawan niya ako hanggang sa nagkaroon kami ng relasyon na tumagal din ng 3 taon. Mayaman pala si Narup. Isang doktor ang kanyang ama sa ibang bansa. Habang ang kanyang ina noon ay mas piniling maging housewife na lamang. Daw kahit na nakapagtapos daw ito ng kursong tourism. Pero hindi naging hadlang ang agwat ng aming katayuan sa buhay para sa aming pagmamahalan. Napaka down to earth ni Ralph. Bagay na nagustuhan ko sa kanya. Walang naging hadlang sa aming relasyon. Ni Ralph. Masasabi kong maswerte ako sa buhay dahil nakilala ko ang isang gaya niya na gwapo at mapagmahal. Isa lang naman ang kapintasan ng asawa ko. Hindi siya nabiyayaan nang alam nyo na pero ayos lang sa akin. Yun kahit na hindi niya ako nisa-satisfied sa kama. Aware naman siya na hindi siya ang unang lalaki sa buhay ko. Dahil bago kami ikinasal, ay maraming beses pang may nangyari sa amin. Ngunit kung ikukumpara ko siya sa unang lalaki sa buhay ko, ay di hamak na talong-talo ang mister ko. Pero dahil mahal ko si Ralph, ay tanggap ko kung ano man ang kakulangan niya. Marami naman pwedeng maging paraan kung talagang nakukulangan ka sa asawa. Pumu. Pero nagbago ang lahat ng yon nang dumating sa buhay namin ang kanyang ama nang umuwi ito galing abroad. Uuwi pala si dad. Ayos lang. Basayo na dumito mo na siya. Gusto na raw niyang magbego dito sa Pinas eh. Ayaw naman niya sa lumang bahay dahil malungkot. Daw. Siya nga pala eh. Nangihingi na nga rin. Siya ng apo. Natawa ako sa sinabi ng asawa ko. Bakit naman hindi? Ano ka ba? Pamilya mo siya kaya okay lang sa akin. At masaya nga ako sa wakas makikilala. Ko na rin. Siya man. Madalas nga nilang pag-awayan. Yung ni Mami. Hay nako. Sana naman hindi mo. Namano yun sa kanya, no? Hindi, no? Ano ka ba eh? Ayos lang basaw. Ngayon, kung sakaling magkaroon ulit ng babae ang tatay. Mo, tanong ko sa mister ko. Oh, okay. Alang din naman sa akin. Kasi matagal na siyang buuto, tsaka kilala ko yun. Siguradong hahanap talaga yun ng babae. Dahil hindi sanay ng hindi nakakadilig. Napatawa na lamang ako. Uy, grabe ka. Matanda na kaya ang daddy mo, no? Sinong may sabi? Hindi mo pa kasi siya nakikita sa personal kaya nasasabi mo ang ganyan. Mas pogi pangat matikas. Pa yun sa akin eh. Nasa naamplutiga na yun pero mukhang nasa 40s pa. Lang. Hindi ko pa naman nakikita ang papa niya sa personal pero kapag nagvi-video call sila ay talaga namang may itsura ang ama nito. Walang duda. Pamilyar nga to sa akin eh. Hindi ko lang talaga maalala kung saan ko to nakita. Mabait naman ang kanyang ama. Isang simpleng hi and hello ang ginagawa namin kapag nagvi-video call sila ni Ralph. Kaya pati ako ay excited na rin na makita ang matanda. Beck H, aayusin ko na yung guest. Room para Kay. Papa, excited na kami ni Ralph na hinanda ang kwarto ng aking biyanan. Papalapit na kasi ang araw ng pag-uwi niya. Naganda din kami ng konting salo-salo. Ako na mismo ang naghanda ng mga lulutuin dahil darating din kasi ang kanyang mga tiyahin. Busing, busy ako ng araw na
Iyon, si Ralph ang sumundo sa kanyang ama sa airport ng Cebu habang kami naman ni Tita Ben ang naghanda ng mga pagkain. Puro paborito ng matanda ang mainihanda namin. Mahilig kasi siya sa seafood at health conscious daw yon. Kaya less karne. Kami, beefsteak at creamy beef lamang ang karneng handa namin. Tara, pakilala kita. Napakalakas talaga ng kabog ng dibdib ko. Sa hindi malamang dahil, papalapit na kami sa kanyang ama at nang magtama ang mga mata naming dalawa ay para pong bumalik sa alaala ko ang mukhang iyon. Kung pwede lang akong lamunin ng lupa ng mga oras na yon ay hiniling ko na nang magdaop ang palad naming dalawa ay ramdam na ramdam ko ang pagpisil nito sa kamay. O alam ko mga oras na yon miski na. Natatandaan pa akong matanda. Ang college. Student nanay ka mo niya kapalit nga pera. Hiyang-hiya kung mga oras na yon pero siya ay parang wala lang. Umakto itong. Normal na para bang hindi niya ako kilala. Ngunit alam ko dahil pag nagsasalubong, ang mata naming dalawa ay isang ngiti na kakaiba ang binibigay nito sa akin. Si Fred sa aking pagkakakilala ay ang ama pala ng aking asawa na si Alfredo. Ang unang lalaki sa buhay ko. Masakit isipin ang nangyayari. Sa isip ko ibang klase rin talagang magbiro ang tadhana. Akalain mo yun? Ang mag-ama, ang dalawang lalaki sa buhay ko. Hindi ko maipaliwanag nun ang nadarama ko. Gusto kong tumakbo pabalik sa loob ng bahay, magtago sa kwarto, naming mag-asawa at hindi na ako lalabas. Para hindi ko siya makita. Pero hindi. Naman, pwede. Ano na lang ba ang patutunguhan ng buhay namin ngayon ni Ralph? Sobra naman kung magbiro ang tadhanang to sa akin. Bakit naman sa dinami-dami pa ng ama sa mundong to? Bakit si Fred pa ang naging amanga, asawa ko? Meet my beautiful wife, Angeline. Angie na lang for short. Si Papa, ipinagmamalaki pa ako ng asawa ko. Pero sobra akong nanliliit ng mga oras na yon. Miske, napayo ko na. Lamang akong tinanggap ang nakalahad na palad ng matanda. Nanginig pa nga akong yakapin niya. Dako, welcome to the family, Gilina. Kakaiba ang titig nito sa akin. Nakakatunaw, nakakatakot, at hindi ko mapigilan ang sarili kong kabahan. Hindi ko kaya na salubungin ang mga tingin na iyon kaya na payo na lamang. Ako, paano ko ba sasabihin sa asawa ko na ang kanyang ama ang unang lalaki sa buhay ko, na ang lalaking kinukwento ko sa kanya ay ang ama pala niya. Wala kasi kaming sikreto ni Ralph sa isa't isa. Kaya nga nasabi niya rin sa akin ang tungkol sa lahat ng pangyayari sa buhay niya. At nasabi ko nga rin sa kanya ang lalaking unang naging karanasan ko. Pero mukhang hindi ko kayang sabihin sa kanya na ang lalaking yun pala ay ang tatay niya. Tama, naging kabit ako Fred, napakalaking halagang binigay nito. Sa akin noon, bago kami tuluyang mawalan, komunikasyon. Nagulat lang ako noon sa pag-uwi ko sa tinitirahan kong bahay ay nakita sa bag ko ang isang sobre na puro pera. Yun ang ginamit kong pambayad sa tuition ko. At dahil nawalan na nga kami ng komunikasyon ay naging working student. Ako, para matustusan naman ang gastusin at pambayad ko sa renta ng bahay. Dahil wala naman na akong problema sa pambayad.
ko ng tuition. Tandang-tanda ko pa ang mga pangyayaring yun. Masaya silang lahat. Habang ako ay pumasok na sa silid namin ni Ralph. Gabi na rin kasi noon. Nag-inuman sila sa labas at malasing na rin. Iniwasan ko ang aking biyanan kaya nagdahilan ako kay Ralph na papasok na ako sa kwarto para magpahinga. Totoo namang pagod na ang katawan ko pero mas pagod ang isipan ko dahil sa nangyari ngayong araw. Nakaramdam ako ng uhaw kaya lumabas ako ng kwarto. Nasa labas silang lahat, nag-inuman at nagkakantahan. Kumuha ako ng tubig sa kusina. At nagulat na lamang ako nang bigla na lamang may sumulpot mula sa likuran ko. Gulat na gulat akong makita ang matandang si Fred na nakatitig sa akin. Namumungay ang kanyang mga mata at halatang naparami na rin ang nainom nitong alak. Naalala mo pa ba, Kogilan? Na miss. Kita ang liit nga naman ng mundo. Akalain mo, June, ang anak ko pang napangasawa mo. Natutuwa ko't nakagraduate ka na ng college. Sinubukan kitang kontakin nun. And bumalik ako ng Pinas pero hindi ko na matawagan ang number mo. Kumusta ka na? Hindi ako makapagsalita noon, Miss Kay. Hindi rin ako makatingin diretso sa kanya. Sana huwe, hindi ito malaman ni Ralph. Ayokong malaman niya na magkakilala na tayo noon. Pa, sabi ko lang, dito, huwag kang mag-alala. Ay, hindi ko naman sasabihin kaya hindi niya malalamang. Pero alam mo ba mas gumanda? Kapayata lalo ngayon. Kaya nung last na nakita tayo, sabi ko na nga ba ikaw? Yan. Unang kita ko pa lang sa litrato. Nyo, nung kasal kayo. Alam ko nang kilala kita. Hindi nga ako nagkamali. Hinawakan ako nito bigla sa bevang. Nagulat pa ako pero hindi ko siya magavang. Sawin, lasing na ho kayo. Tatawagin ko. Lang ho si Ralph. Wika ako. Dito, ayaw mo na ba sa akin? Alam mo bang naaalala ko pa rin? Ang unang gabi nating dalawa. Noon, takot kong itinulak ang matanda. Dahil baka may makakita sa amin. Bit-bit ko ang piti ng tubig at baso na nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto. Naming mag-asawa. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Aaminin ko. Gusto ko ang yakap niya sa akin. Mabilis na nag-init ang katawan ko. Sa bawat pagdaiting bala niya sa katawan ko. Teka, nababaliw na yata ako sa nangyayari. Sa totoo lang, tama namang ang sinabi ng asawa kong si Ralph. Matikas pa si Fred sa edad niyang yun. Matangkad at napakaganda pa rin ng katawan. Kahit may edad na, ay pansinin pa rin. Hindi maipagkakailang mas gwapo nga ito. Kay Ralph, nakakabahala ang nararamdaman ko sa kanya. Ang bawat reaksyon ko sa pagyakap niya sa akin. Kanina ay para bang bumabalik ang aming nakaraan. Naaalala ko pa lahat ng nangyari sa amin noon. Kung saan niya ako unang dinala at kung magkano ang binigay niya sa aking pera, hinding-hindi ko yun makakalimutan. Sa mga lumipas na araw ay hindi na rin naman naulit pa ang nangyari sa kusina. Marahil ay sadyang nakainom lang talaga siya nun. Parang wala lang. Kaya nagpapasalamat ako. Kapag nagtuloy-tuloy ang ganito ay mapapanatag ang kalooban ko. Maalaga siya sa aming dalawa ni Ralph. Pagkagising nga namin ay may nakahanda ng almusal at baon para sa pagpasok. Naming dalawa, naging normal ang lahat sa aming 3.
Hanggang isang araw noon, Miss Kai. Dito na ako kinabahan. Nag-change ship si Ralph. Panggabi na. Ang pasok niya habang ako ay sa araw. Wala siya sa bahay tuwing gabi. Kaya sobra akong kinakabahan sa maaaring mangyari sa amin ng matanda. Unang araw ay iniiwasan ko na lamang ang biyanan ko. Sasabihin kong kumain na ako. Kaya hindi ako makakasabay. At magkukulong na lamang ako sa kwarto. Ngunit sa mga sumunod pa na araw at linggo, hindi pwedeng hindi kami. Magpang-abot na, 2. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig nang bigla itong magsalita. NG, samahan mo naman akong manood ng TV. Naku, inantok na ho ako eh. Iniwasan. Mo ba? Ako? Hindi naman po sa ganun. Kung talagang hindi ka umiiwas, halika't samahan mo ako. Mabilis akong naupo. Malapit sa tabi niya. Matagal ang namayaning katahimikan sa pagitan naming 2. Alam mo ba, Jelina? Nanghihinayang talaga ako ng sobra dahil ikaw ang naging asawa ng anak ko. Hindi ako umimik. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin nakakalimutan ang lahat. Sayang nga. Lang eh. Talbiglaan ang pagpunta ko nun sa US kaya hindi na ako nakapagpaalam sa iyo. Kalimutan na lang ho natin yun. Matagal ang panahon yun eh. Nagulat na lamang ako sa mga sumunod na. Ginawa ng matanda nang magsimula itong halikan ako sa batok sa tenga na kagaya ng ginagawa niya sa akin noon. Pero sa halip na tanggihan ko siya at layuan, ay tila ba ako napako sa aking kinauupuan dahil hindi ako tumutol sa ginagawa ni Fred. Oo, hindi ko lubusang maisip na magagawa ko yon pero nagustuhan ko, namimiss ko ang bawat pagdampi ng mga labi niya. At ang mga sandaling yon, Miss Kay, alam kong nagkasala ako sa asawa ko. May nangyari sa amin ni Fred ng gabing yon sa sofa sa may sahig. Para kaming bagong kasal na nasabik sa isa't isa. Malaking kasalanan ang nagawa ko sa asawa ko. Alam ko yun. Pero kay Fred, alam kong makukuntento. Ako, hindi katulad sa asawa ko na kailangan ko pang gumawa ng paraan para masatisfy ako. Alam kong iisipin yung malandi lamang ako. Pero mahirap yatang tanggihan ang lalaking naging una sa buhay mo. Halos buong magdamag kaming nagpakasasa na dalawa. Pagising ko, kinaumagahan ay dumating na si Ralph. Kaya nagmamadali naman akong naligo dahil baka maliit pa ako sa trabaho. Kahit masakit ang katawan ko at tinatamat pa akong bumangon. Hindi ako mapalagay noon nung nasa trabaho na ako. Ang isip ko ay nasa bahay pa rin. Pinananabikan kong makauwi at makita siya. Hindi ko alam kung ano ang patutunguhan ng lahat ng to, pero talagang nalilito ako sa nararamdaman ko ngayon. Bakit nga? Ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Bakit nga ba ako pumatol sa mga kamister ko? Kung noon ay naging kabit niya ako, ay maiintindihan ko pa ang sarili ko. Pero ngayon na kinabit ko siya ay hindi ko na talaga maipaliwanag. Pati ako ay nalilito sa damdamin ko. Anong gusto mong ulam mamaya? Chat pa sa akin ng matanda. Beef steak na lang po, reply ko naman sa kanya. Your wish is my command. Beautiful. Tapos heart emoji. Kinikilig. Ako noon sa totoo lang. Tequila or whiskey? Pinili ko ang tigila. Hindi ka pa rin nagbabago. Palagi kaming makachet habang nasa trabaho ako. Alam kong mali ang pagkakaroon namin ng lihim na ugnayan. Pero sa totoo, alang hindi ko talaga maintindihan ang sarili ko.
dahil gusto ko ang nangyayari. Sa likod ni Ralph, mas marami pangayata kong oras para kay Fred kaysa sa asawa ko dahil nga sa oras naming dalawa. Darating siya sa bahay, ako naman ay alis para pumasok. Ilang buwan din ganon o ilang buwan din na ganon ang setup naming dalawa. Minsan nga ay hindi pa kami nagpapang-abot sa bahay. Nung una, naisip kong nagkaganito lamang ako dahil si Fred ang unang lalaki sa buhay ko. Pero unti-unti ay nakukunensya na rin ako. Yun nga, lamang sa tuwing maiiwan na naman kaming dalawa ay hindi ko rin napipigilan ang aking sarili. Mahirap. Miss K. Pilit kung pinipigilan pero hindi ko naman magawa-gawa. Walang kaalam-alam si Ralph sa kalokohan namin kanyang ama. Ni wala man lamang siyang pagdududa sa aming dalawa. Alam kong malaki ang tiwala niya sa akin. Masaya ako sa nakikita kong makasundo kayo ni Papa. Isang araw ay bigla na lamang yang sinabi sa akin, mabait din naman kasi ang papa mo. Kaya mabilis ko rin siyang nakapagpalagayan na, look, mabuti naman kung ganunhan dahil mapapanatak ako kapag umalis ako. Isa kasi ako sa napiling isama ni Doc Chavez sa medical outreach na gagawin nila sa mundo. Natigilan ako bigla. May iwan muna kayo rito. Okay lang ba? Tanong gapan nito sa akin. Ha? Oo naman. Wala namang problema. Okay lang ako rito. Ayoko rin naman sa bundok. Nakakapagod kaya ang mag-medical outreach? Pagrarason ko pa. Pero sa kaloob-looban ko ay masaya akong maiiwan dito sa bahay. Buong gabi kong makakasama ang matanda. Wala akong kakatakutan na baka mahuli kami bigla ni Ralph. Tinulungan ko pa ang asawa ko na mag-impake ng kanyang mga gamit. Habang ang matanda naman ay inihanda ang mga bao na pagkain ni Ro paakyat sa bundok kasama si Dr. Chavez para sa medical outreach na taon-taong ginagawa ng hospital namin. Masaya ako nang makaalis na si Ralph. Maaga akong umuwi ng bahay. Paano kung mahuli tayo? Tanong sa akin bigla ng biyanan ko habang nakahiga. Ako sa balikat niya. Grabe naman ang tanong na yan. San ka sasama? Sa akin o sa anak ko? Tanong pa ang matanda. Kailangan ba talagang sagutin ko ang tanong mong yan? Kunwari lang naman. Paano nga kung mahuli tayong dalawa? Hindi ko alam, Fred. Mahal kita, pero asawa ko ng anak mo. Sagot ko dito. Pero ako ang nauna sa buhay mo. Hindi ka. Kayang paligayahin ni Ralph. Alam ko, dahil kilala ko ang anak ko. Bulong nito sa akin. Alam ko ang kulang sa kanya. Hindi ko alam kung anong isasagot ko kay Fred o Alfredo sa tanong niyang yon. Hindi ko rin alam kung sino ang pipiliin ko kung dumating man ang araw na kailangan kong mamili. Mahal ko ang asawa ko. Alam ko yun. Kay, tagal ng relasyon namin. Wala akong duda sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero ang hindi ko lamang maipaliwanag ay, ano ba talaga ang nararamdaman ko para kay Fred? Gusto ko lagi siyang kasama. Namimiss ko rin siya. Pero hindi ako. Sigurado sa nararamdaman ko. Kung mahal ko ba talaga siya? O init lamang ng katawan o nung nadarama. Linggunan makauwi si Ralph. Kita kung pagod na pagod ang asawa ko. Pinagluto ko siya ng paborito niya at pinaksilbihan ko siya katulad na dati.
Sobra na yata ang kakapalan ng mukha ko sa mga pinaggagagawa ko. Kahit alam kong mali, ay tinutuloy ko pa rin. Bago siya matulog ay may nangyari pa sa aming dalawa. Habang nakatitig ako sa mukha ng aking asawa, bigla na lamang tumulo ang luha sa aking mga mata. Biglang bumalik sa alaala ko ang lahat na pinagsamahan naming dalawa. Para akong biglang natauhan nun, Miss Kay. Para bang bigla na lamang may bumatok sa akin. Paano ko nga ba nagawain si Mister? Ko, gayong wala naman nung ibang ginawa, kundi mahalin ako. Tinanggap ako nito nung sinabi ko. Sa kanyang nagawa kong maibigay ang sarili ko noon para maipambayad sa tuition ko. Kaya hindi siya ang unang lalaki sa akin. Ngunit sinabi nitong tapos na ang lahat. Ang nakaraan ay nakarana. Nayakap ko si Ralph na mga oras na yon. Para akong nahimasmasan bigla sa kahibangan ko kay Fred. Hanggang kinabukasan, kinausap ko yung matanda at sinabi ko sa kanya na tigilan na namin ang kalokohan naming dalawa. Nakita kong lungkot ang mga mata ng bayan ko. Pero alam niyo ba kung anong sinabi niya? Walang problema, iha. Hinihintay lamang kita na ikaw ang kusang magsabi niyan. Mabuti ang naisip mo. Hindi ho ba kayo nagagalit sa akin? Hindi niyo ho ba sasabihin kay Ralph ang totoo? Hindi ay. Marami rin akong pakakamali. Pero yang si Ralph lagi, akong pinapatawad. Kahit na ilang beses akong nahuhuli ng mami niya na merong babay. Mabait ang anak kong yan, kaya kong yan. Ang napili mo, natutuwa naman ako. At malinaw na sa'yo kung sino ba talaga ang mahal mo. Kaya nga tinatanong kita nun. Kung sakaling mahuli ba tayo, sino ang pipiliin mo? Mukhang nakapag-isip ka na sa ngayon, siya nga pala, sinabi ko na kay Ralph na aalis muna ako. At doon, muna ako sa dating bahay. Ikaw na munang bahala sa kanya. Ayos lang ho ba talaga kayo ron? Oo, naman iha. Huwag mo kong intindihin. Nandun ang titabilin mo at nandun din ang mga apo ko. Sa ngayon, Miss Kay, may 2 na kaming anak ni Ralph. Simula kasi nung umalis ang biyan ko, 2 taon na ang nakakalipas, ay masaya akong sinabi kay Ralph na gusto ko na ring magkaroon ng anak. Kaya tinigil ko noon ang paggamit ko ng piyos. Iba ang saya na nararamdaman ko ngayon. Ngayong naging sentro ng aming pagmamahalan ang Diyos. Wala nang takot na bumabagabag sa puso ko at nagpapasalamat talaga ako na hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi na rin ako nag-iilang kapag nakikita kami ni Fred. Ang matandang yon ay may bago na namang kinababaliwang babae. Yun nga lamang ay kaparehas na niyang biyuda. Sadyang, babaero lang talaga ang matanda na tinatawanan na lang naming mag-asawa. Sa bawat araw ay hinihiling ko pa rin sa Panginoon na patawarin niya ako sa nagawa kong kasalanan. Ngunit isang bagay lang ang talagang inilihim ko sa asawa ko na nagkaroon kami. Ugnayan ng kanyang ama. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay. Nagmamahal, Nurse Gilina. Maraming salamat sa pakikinig sa Marian Sweet Story. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share sa inyong mga kaibigan. Hanggang sa muli. Ito ang Marian Sweet Story. Your heart, your story.